Paano kung sabihin ko na ang China, hindi ang Estados Unidos, ang totoong nakinabang sa pagsalakay ni Trump sa Venezuela? Alam kong taliwas ito sa akala ng iba dahil sinasabi ng media na ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Patunay na handa si Trump gumamit ng puwersa para muling ipakita ang dominasyon at impluwensya ng Amerika sa mundo. Pero sa likod ng kwentong yan, may mas delikadong nangyayari. Pakinggan niyo ang babala ni dating United States Ambassador Michael McFaul tungkol kay Trump na kumikilos parang leader ng pasaway na imperialistang estado. Paraming bansa ang lalapit sa China na tinitingnang makatuwiran, mapayapa, at sumusunod sa mga patakaran bilang makapangyarihang bansa. Ano pa ang mas masama sa pangmatagalang interes ng Amerika? Nakakatakot ang tanong na yan dahil ang sagot ay wala at hindi ito haka-haka. Sa maraming bahagi ng mundo, lalo na sa labas ng kanluran, mas nakikita ang China bilang makatuwiran, mapayapa, at sumusunod sa mga patakaran. Kailan huling nakidigma ang China? 1979 sa Vietnam. Kailan huling nagpalit sila ng pamahalaan sa operasyon? Madali ang sagot. Wala pa. Ihambing mo yan sa Estados Unidos. Simula ikalawang digmaang pandaigdig, mahigit 50 operasyon ang isinagawa ng Washington para palitan ang pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit kakaiba ang sandaling ito. Sabi ni Senador Chris Murphy matapos ang classified briefing sa Venezuela, ang Estados Unidos ay posibleng magdulot ng malaking pagbabago sa pandaigdigang kaayusan. Ito ay isang baliw na plano. Pinag-uusapan nila ang pagnanakaw ng langis ng Venezuela gamit ang dahas sa hindi tiyak na panahon bilang panangga para kontrolin ng bansa. Ang lawak at kabaliwan ng planong yan ay talagang nakakagulat. Marami tayong natutunan at masaya ako sa briefing na ito. Magiging napakahirap talaga nito para sa Estados Unidos. Ang panganib ay hindi nakikita ng karamihan sa mga Amerikano ang nangyayari dahil sa epektibong propaganda mula sa White House at tradisyonal na media. Tingnan mo ang artikulo ng New York Times na pinamagatang Paano pinapalakas ng Don Roe Doctrine ang pananaw ni Xi sa kapangyarihan sa Asya? Isa itong pagbaluktot. Sinakop ng Estados Unidos ang isang bansa, dinakip ang leader, at nagbanta na kukunin ang likas na yaman nito. Hayagang tinatalakay ang mga bagong operasyon para palitan ang pamahalaan sa Cuba, Colombia, Iran, at posibilidad ng puwersang militar laban sa Greenland. Huwag nating kalimutan, kaalyado siya ng NATO. Pero kung bakit, napupunta sa China ang usapan. Dahil dito, hindi talaga nauunawaan ng Estados Unidos ang kalaban at ang sinaunang Chinong strategist. Ipinaliwanag na ito ni Sun Tzu daan-daang taon na ang nakalipas sa kanyang klasikong aklat na The Art of War. Kung kilala mo ang iyong sarili, pero hindi ang iyong kalaban, sa bawat tagumpay na makakamit mo, may kapalit itong pagkatalo. Kung di mo kilala ang sarili at kalaban, talo ka sa bawat laban. Ang kasabihang ito ay sumasalamin sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi nauunawaan ng United States government ang sarili at estratehiya ng China. Dahil dito, ang panandali ang lakas ay nauuwi sa pagkatalo. Nauunawaan ng China ang ganitong dinamika. At iyan mismo ang dahilan kung bakit sila ang pinakaposibleng makinabang sa labis na panghihimasok ng Amerika. Sa susunod na linggo, pupunta ang punong ministro ng Canada sa Beijing, China, para bawasan ang pagdepende ng ekonomiya ng bansa sa Estados Unidos. Hindi mangyayari ang pagpupulong na ito kung hindi dahil sa mga ginawa ni Donald Trump. Kahit ang Canada, matagal at pinagkakatiwala ang kaalyado ng United States ay sawang-sawa na at maghahanap na ng mas matibay na partner sa Beijing. Pero maraming Amerikano ang hindi pa rin nakakaalam ng totoong nangyayari. Panoorin niyo ang clip mula kay Glenn Beck, may-ari ng Blaze, kung saan ibinahagi niya ang teorya niya kung bakit maganda ang galaw ni Trump para sa Estados Unidos. Kailangan ng China ang langis, mga 60 hanggang 70% ng lahat ng export mula Venezuela. Ngayon, hindi na ito napupunta sa China. Paano matutugunan ng China ang lahat ng pangangailangan nila sa kuryente kung hindi sila makakakuha ng langis mula sa Venezuela? Paano matutugunan ng China ang lumalaking pangangailangan sa kuryente? Pero kung susuriin ang datos, wala namang problema sa kuryente ang China. Patuloy na tumataas ang produksyon ng kuryente ng China sa loob ng 25 taon. At sila na ang pinakamalaking tagagawa ng renewable energy sa mundo. Hindi na halos gumagalaw ang paglago ng kuryente sa United States lalo na ngayon na tumaas ang demand dahil sa pagsabog ng AI. Sa totoo, mas nag-aalala ako kung makakasabay ang Estados Unidos, hindi ang China. Isipin mo, noong unang kalahati ng 2025 dinoble ng China ang solar capacity na mas mataas pa kaysa sa pinagsama ng buong mundo. Hindi iyan isang bansa na nahihirapan tugunan ang pangangailangan sa enerhiya sa hinaharap. Iyan ay isang bansang nauuna sa lahat na nagbabalik sa atin sa Venezuela. Ang ideya na kayang bigyan ng seryosong dagok ng Venezuela ang supply ng enerhiya ng China ay lubos na mali.
Ang China ay 80% energy independent kaya kabilang ito sa mga pangunahing ekonomiyang sapat sa sariling enerhiya. Sa 20% ng enerhiyang inaangkat ng China. 2% lang mula Venezuela. Matagal nang nilalayon ng China na pagibahin ang pinagmumulan ng enerhiya. Kaya hindi ito kailanman labis na umaasa sa iisang bansa lang. At malinaw na ipinapakita ng graph na ito ang katotohanang iyon. Kahit sa sitwasyon tulad ng Venezuela, ang sistema ng enerhiya ng China ay kayang humarap sa biglaang pagbabago ng walang abala. Heto ang kabalintunaan. Kung kontrolado ng Estados Unidos ang langis ng Venezuela at ibenta ito sa merkado, dadami ang supply at bababa ang presyo na makikinabang ang mga taga-Pino at consumer ng enerhiya sa China. Kakaiba ang pananakop ng Amerika sa Venezuela kumpara sa ibang pagpapalit ng gobyerno. Pakinggan mo si Pangalawang Pangulo J.D. Vance na inamin ang kanyang intensyon sa telebisyon. Tanggalin ang isang diktador sa Venezuela. Paano makakatulong yan sa karaniwang Amerikano? Una, Jesse, ibig sabihin nito makokontrol natin ang maraming likas na yaman ng Venezuela. Kaya makikinabang ang mga mamamayan ng United States dahil literal na sasakupin ng gobyerno natin ang isang soberanong bansa at kukunin ang kanilang likas na yaman. Madalas, kapag nakikialam ang Estados Unidos sa ibang bansa, nagbibigay ang United States ng moral na dahilan gaya ng pagpapalaya o pagpapalaganap ng demokrasya. Hindi man lang tinatago ng administrasyon ni Trump ang totoong intensyon nila. Magkakaroon tayo ng presensya sa Venezuela para sa langis, pero sisiguraduhin nating maayos ang pagdaloy nito. Tandaan, hindi ito tungkol sa droga, kaligtasan ng Amerika o demokrasya at hindi rin ito para sa ikabubuti ng mga tao ng Venezuela. Magpatuloy tayo. Ang opisyal na pulisya ng gobyerno ng United States ay kolonyalismo, kung saan gagamitin ng Estados Unidos ang kapangyarihan nito sa kahit kanino na gusto nila at kukunin ang anumang gusto nila kapalit nito. Ito mismo ang mga salita ni Stephen Miller, ang punong tagapayo ng White House para sa pulisiya, na siyang utak sa likod ng lahat ng agresibong aksyon militar ni Trump. Ayon sa definition, totoo Jake, ang Amerika ang namumuno sa Venezuela. Namumuhay tayo sa mundo, hindi lang sa batas. Kung saan pwede kang magsalita ng kahit ano tungkol sa mga international na kagandahang asal at iba pa, pero namumuhay tayo sa totoong mundo, Jake. Na pinamumunuan ng lakas, na pinamumunuan ng puwersa, na pinamumunuan ng kapangyarihan. Ayon kay Miller, lakas ang basehan ng karapatan, kaya ang pinakamakapangyarihang bansa ang may autoridad mamuno na talagang nakaka-interes dahil sa esensya. Ibig sabihin nito ay sinusuportahan na ngayon ng administrasyon ng United States ang ideya ng pananakop ng Russia sa Ukraine. Dahil, sa totoo lang, paano makakapagsalita ang kahit sinong opisyal ng gobyerno ng United States kay Putin at sabihing hindi siya pinapayagang salakayin ng Ukraine? Sa paningin ni Putin, ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay isang lehitimong banta sa seguridad ng kanyang bansa. At ayon sa bagong posisyon ng gobyerno ng United States sa patakarang panlabas, ang lakas ang siyang tama. Naiintindihan mo ba kung saan ako papunta at bakit? Sinabi ko na sa simula ng video. Ang ginawa ni Trump sa Venezuela ay babalik sa United States. Ngayon, ibubunyag ko ang tunay na dahilan ng mga ginagawa ni Trump. Napag-usapan na natin na hindi ito tungkol sa kalayaan at demokrasya ng mga taga-Venezuela. Walang pakialam ang gobyerno ng United States sa mga taong ito. Ang mahalaga lang talaga sa kanila ay langis. May isa pang aspeto sa sitwasyong ito na dapat nating tuklasin. Ibinahagi ni Senadora Elizabeth Warren ang tweet na nagbibigay ng pananaw. Kagagaling ko lang sa briefing tungkol sa Venezuela. Mas malala pa ito kaysa akala mo. Mukhang mas alam ng mga executive ng kumpanya ng langis ang lihim na plano ni Trump sa Venezuela kaysa sa mga Amerikano. Isa pa itong malaking problema para sa administrasyon ni Trump. Dahil kung naabisuhan ang mga kumpanya ng langis tungkol sa isang kilos ng digmaan bago pa ito mangyari, at hindi naman ang Kongreso, ganito ang itsura ng isang autoritarya na rehimen na pinapatakbo ng mga oligarko. Ang Venezuela ay naging regalo sa stock market ng United States at operasyon ng pampasigla. Tingnan kung paano tumaas agad ang presyo ng pangunahing stock ng langis sa United States. Ang Chevron ay tumaas ng 11 sa isang araw na dagdagan ng 35 bilyong market cap. Tingnan mo rin ang mensaheng ipinadala ni Pangulong Trump nitong weekend. Ikinagagalak kong i-anunsyo na ang pansamantalang autoridad sa Venezuela ay magpapasa ng 30 na 50 milyong bariles ng dekalidad na langis na may parusa sa Estados Unidos. Ibebenta ang langis sa presyong pangmerkado. At ako bilang Pangulo ng Estados Unidos ang magkokontrol ng pera. Ang direktang hakbang na ito ni Trump para personal na kontrolin ang pera mula sa bentang ito ay kinumpirma sa artikulo mula sa Defense One na nagulat. Ayon sa White House, ilalagay ang kita mula sa pagbebenta ng nakumpiskang langis ng Venezuela sa offshore accounts na tanging si Pangulong Trump lang ang may kontrol. Imbes na mapunta sa United States Treasury,
Gaya ng sinabi niya sa social media noong Martes ng gabi. Nagbibiro ka ba? Mas matinding katiwalian at manipulasyon ito. Naglabas pa ng mensahe ang White House sa publiko ng Amerika. Nagpasya akong para sa ikabubuti ng bansa, lalo na ngayong panahon ng kaguluhan at panganib. Ang ating budget para sa militar sa taong 2027 ay hindi dapat 1 trilyon, kundi 15 trilyon. At ganoon na lang. Tumaas ni Donald Trump ang paggastos ng militar ng United States ng 500 bilyon. Seryoso ba ito? Hindi ito ang ibinoto ng mga Amerikano. Nais ng mga mamamayan ng United States ng abot kayang pabahay, healthcare, childcare at mas magandang oportunidad. Muli na namang pinatunayan ni Trump sa mundo, lalo na sa mga bumoto sa kanya sa United States na wala siyang interes sa paglilingkod, kundi sa sariling yaman at military-industrial complex. Sinasabi ng United States government na para sa ikabubuti ng bansa ang ginagawa ni Trump, pero kabaligtaran ang nakikita ko. Galing ang mga aksyong ito sa desperadong leader na alam niyang nawawala na ang kapangyarihan niya. Maraming pulang bandila ang hayagang nakikita natin. Nitong linggo, inanunsyo ni Trump ang malaking pagpapalawak ng militar. Nagbanta siyang aneksahin ang bagong teritoryo, gustong gumamit ng puwersa mag-isa, naglunsad ng doktrinang imperial, at umatras sa mga pandaigdigang organisasyon at kasunduan. Pero, ang pinaka nagpapakita ng lahat ay ang sinabi ni Trump sa isang press conference mas maaga ngayong linggo. Hindi ito napansin ng karamihan, pero naniniwala akong ito ang pangunahing dahilan kung bakit dinadala ni Trump ang United States sa mapanganib na landas. Paano mananalo sa midterms? Kung di tayo mananalo sa midterms, ganito na lang talaga. I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Ayan, direkta mula sa Pangulo ng Estados Unidos. Alam ni Trump na limitado ang oras niya at ang pag-asa niyang manalo sa eleksyon ay ang magdulot ng mas maraming kaguluhan sa Estados Unidos. Palakasin ang stock market gamit ang ilegal na paraan sa Venezuela at asahang makakatulong ito para panatilihin ng mga Republican ang kontrol sa Kongreso matapos ang midterm elections. Kung hindi niya magawa iyon, malaki ang tsansang ma-impeach siya at mawala ng kapangyarihan. Iiwan ko rin kayo ng huling tweet mula kay dating Ambassador Michael McFaul. Muling pinatutunayan na ang China ang pangunahing makikinabang sa kaguluhan sa Estados Unidos. Nitong nakaraang linggo, umatras ang pamahalaan ng United States mula sa hindi bababa sa 66 na iba't ibang pandaigdigang organisasyon at kasunduan. At sinabi ng Ambassador ang halatang halata. Malaking regalo ito sa China. Hindi aatras ang CCP sa alinmang multilateral na organisasyon o kasunduan. Nawawala ang ating pagiging superpower at hindi ito makabubuti sa ating seguridad o kasaganaan. Kung ayaw na ng Estados Unidos maging leader ng mundo, may ibang bansang papalit at pupuno sa puwang na ito. Ang China na, ang pangunahing kasosyo sa kalakalan ng mahigit 120 bansa sa buong mundo. Imbes na pagpapalit gobyerno at operasyong militar, mas pinipili ng China ang pamumuhunan sa infrastruktura at kasunduang pangkalakalan. Kaya 53 sa 54 na bansa sa Africa ay nangakong susuporta sa China noong nakaraang taon sa kasunduang walang taripa. Sagutin natin ang tanong ni Ambassador Michael McFaul sa simula ng video. Alin sa mga superpower ngayon ang mas makatuwiran, mapayapa, at sumusunod sa mga patakaran bilang dakilang bansa? Lumalabas ang sagot. Papasok ang China para punan ang puwang na iniwan ng Amerika. Kaya naniniwala akong sila ang tunay na panalo sa ilegal na pananakop ng Amerika sa Venezuela. Salamat sa panonood ng video hanggang dulo. Ang 2026 ang pinakamapanghamong taon sa geopolitika. Pero gaya ng dati, maaasahan ninyo ang YouTube channel na ito para bigyan kayo ng mga kaalaman na kailangan ninyo para manatiling nangunguna at makagawa ng pinakamahusay na desisyon para sa inyong kinabukasan. Ngayon, kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa aking libreng Substack newsletter gamit ang link sa nakapin na komento sa ibaba. Muli, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakagandang suporta at inaasahan kong magkita-kita tayong muli sa susunod nating video.